Ipinanganak si Sean Combs noong Nobyembre 4, 1969 sa New York City. Noong bata pa si P. Diddy, hindi siya nagmula sa mayamang pamilya. Lumaki siya sa Harlem sa isang simpleng kapaligiran. Ang kanyang ina ang nagtaguyod sa kanilang pamilya matapos pumanaw ang kanyang ama. Ang kanyang ina, si Janice, ay nagtatrabaho bilang modelo at guro. Pinalaki si Diddy ng kanyang ina na si Janice at halos hindi niya nakilala ang kanyang ama na si Melvin Earl Combs, isang veteranong US Air Force. Pinaniwala siya ng kanyang ina na namatay ang kanyang ama sa isang aksidente sa sasakyan noong siya ay mga 3 taong gulang. Nalaman ni Diddy ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama nang siya ay nasa mga 12 taong gulang siya. Sa kanyang talumpati sa Howard University, ibinahagi ni P. Diddy na nalaman niya ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Noong tinype niya ang pangalan ng kanyang ama sa isang computer sa library, lumabas ang isang artikulo na nagsasaad na ang kanyang ama ay pinatay na hindi niya alam noon. Ang kaalamang ito ay nagkaroon ng malalim na epekto sa kanya at humubog sa kanyang pananaw sa buhay at pamilya. Ang ama ni P. Diddy, si Melvin Combs, ay napatay sa isang insidente ng karahasan noong 1722. Si Melvin Combs ay isang drug dealer na bahagi ng isang operasyon sa pagbebenta ng heroin at kaibigan ng kilalang drug lord sa Harlem na si Frank Lucas, na ginampanan ni Denzel Washington sa pelikulang American Gangster. Naniniwala ang mga autoridad sa New York na napatay si Combs ng mga miyembro ng isang syndicate na nagbebenta ng heroin. Siya ay naaresto noon dahil sa pagmamay-ari ng heroin at humigit kumulang $45,000 na salapi. Ayon sa isang artikulo ng New York Times, si Combs ay binaril habang nakaupo sa kanyang sasakyan sa Central Park West noong 1972. Walang natuklasan na patunay kung bakit siya napatay at pinaniniwalaang hindi ito masyadong naimbestigahan. Maraming kasamahan niya sa gang na ito ang nahatulan at naglingkod ng parusa para sa kanilang bahagi sa ilegal na pamamahagi ng heroin. Sa isang artikulo ng New York Post, sinabi ni Frank Lucas na hindi siya naniniwala na si Combs ay isang informant ng pulisya at malamang ay pinatay dahil sa ibang dahilan. Hanggang sa kasalukuyan, ang pagpatay sa 33 taong gulang na veterano ng US Air Force ay nananatiling hindi nalutas at ang mga pumatay ay hindi pa kilala sa publiko. Gayunpaman, kahit na mga dekada na ang lumipas, patuloy pa rin ang usapan sa mga kalye. Ang kanyang pagkamatay ay nagdulot ng malaking epekto kay Diddy at sa kanyang pamilya dahil siya ay nasa napakamurang edad pa lamang nang mangyari ito. Ang trahedyang ito ay nag-ambag sa mga hamon na kanilang hinarap at naging bahagi ng kanyang inspirasyon upang magsikap at magtagumpay sa buhay. Bilang batang nagsisikap tumingin si P. Diddy sa iba pang mga matatalinong itim na tao, kabilang sina Martin Luther King Jr. at Mahatma Gandhi bilang mga inspirasyon. Ang mga leader na ito ay kilala sa kanilang mga prinsipyo ng pakikipaglaban para sa katarungan at karapatan, at ang kanilang mga kontribusyon sa lipunan ay nagbigay ng lakas at motibasyon kay Diddy sa kanyang sariling buhay at karera. Ang kanilang mga ideya at pagsusumikap para sa pagbabago ay patuloy na nakakaapekto sa kanyang pananaw at mga layunin. Si P. Diddy ay nag-aral ng elementarya sa Mount St. Michael Academy, isang pribadong katolikong paaralan sa The Bronx, New York. Doon siya nag-aral mula elementary hanggang high school. Si P. Diddy ay nabalian ng binti habang naglalaro ng football noong siya ay nasa high school sa Mount St. Michael Academy. Sa isang laro noong 1980, nabalian siya ng binti at ito ang dahilan kung bakit tumigil siya sa paglalaro ng football kahit na dati siyang nangangarap maging isang profesional na manlalaro. Dahil sa aksidenteng ito, mas nag-focus si P. Diddy sa ibang interes, kabilang ang musika na kalaunan ay nagdala sa kanya ng malaking tagumpay sa industriya ng entertainment. Mayroon siyang kapatid na babae na ang pangalan ay Keisha Combs. Mayroon din siyang mga half-siblings mula sa panig ng kanyang ama, ngunit hindi sila gaanong nababanggit sa publiko. Mga simula ng karera. Nagsimula si P. Diddy, Sean Combs, bilang intern sa Uptown Records sa New York noong 1970. Habang nagtatrabaho bilang talent director sa Uptown sa ilalim ng pamumuno ni Andre Harrell,
Tinulungan niya ang pagbuo ng mga artist tulad ni Joe Desi at Mary J. Blige. Sa kanyang mga araw sa kolehiyo, nakilala siya sa mga party na kanyang inorganisa kung saan umaabot ng hanggang 1,000 tao ang dumadalo. Sinabi ni Usher na nakasama ni Combs sa isang taon sa New York City noong siya ay 13 na medyo wild ang lifestyle ni Combs sa panahong iyon. Noong 1971, nag-organisa si Combs ng isang fundraiser para sa AIDS kasama si Heavy D na ginanap sa gymnasium ng City College of New York, CCNY, kasunod ng isang charity basketball game. Ang event ay labis na oversold at naganap ang stampede kung saan 9 na tao ang namatay. Matapos siyang mawalan ng trabaho sa Uptown noong 1973, itinatag ni Combs ang kanyang sariling label na Bad Boy Records na nakipagkasundo sa Arista Records. Dinala niya ang artist na si Christopher Wallace, mas kilala bilang Notorious B.I.G., sa bagong label. Parehong nag-record sina Wallace at Craig Mack para sa label na nagbigay ng malaking pagkilala sa kanila na nagresulta sa debut album ni Wallace at sa unang malaking proyekto ng label, ang Ready to Die, 1994. Nakapag-sign siya ng iba pang mga artists sa Bad Boy tulad ni Carl Thomas, Faith Evans, Isang Dalawa Isang, Total at Father MC. Ang kanyang in-house production team na The Hitmen ay nakipagtulungan din sa mga artist tulad ni Joe Desi, Mary J. Blige, Usher, Lil Kim, TLC, Mariah Carey, Boyz II Men, SWV at Aretha Franklin. Sumali sina Mace at ang Lox sa Bad Boy sa panahon ng malawakang alitan sa pagitan ng East Coast at West Coast hip-hop scenes. Nakaranas ng kritisismo at parody sina Combs at Wallace mula sa Death Row Records at mga artist na sina Tupac Shakur at Suge Knight sa mga kanta at interview noong kalagitnaan ng ika-9. Sa pagitan ng 1,974 hanggang 1,975, nag-produce si Combs ng ilang kanta para sa album ng TLC na Crazy Sexy Cool na nagtapos ng dekada bilang ika-25 sa listahan ng Billboard ng mga pinakamahusay na pop album ng dekada. Mga taong 976 hanggang 978, Puff Daddy at No Way Out noong taong 976 sa ilalim ng pangalang Puff Daddy, inilabas ni Combs ang kanyang unang komersyal na gawa bilang rapper. Ang kanyang debut single na Can't Nobody Hold Me Down ay umabot ng 28 linggo sa Billboard Hot 100 chart at umabot sa numero 1. Ang kanyang debut album na No Way Out ay inilabas noong Hulyo 22, 1977 sa ilalim ng Bad Boy Records. Ang album na orihinal na pinamagatang Hell Up in Harlem ay sumailalim sa ilang pagbabago matapos mapatay si Notorious B.I.G. noong Marso 1977. Maraming artist mula sa label ang nag-guest appearance sa album. Ang No Way Out ay naging isang malaking tagumpay, lalo na sa Estados Unidos, kung saan umabot ito sa numero 1 sa Billboard 200 sa unang linggo ng release nito at nakapagbenta ng 561,000 kopya. Naglalaman ang album ng 5 singles. Ang I'll Be Missing You, isang tribute sa Notorious B.I.G., ay ang unang rap song na umabot sa numero 1 sa Billboard Hot 100 at nanatili sa tuktok ng chart sa loob ng 11 sunod-sunod na linggo. Ang iba pang singles ay kinabibilangan ng Can't Nobody Hold Me Down, It's All About the Benjamins, Been Around the World, at Victory. Nakipagtulungan din si Combs kay Jimmy Page para sa kantang Come With Me para sa pelikulang Godzilla noong 1978. Ang album ay nakakuha ng 5 nominasyon sa ika-40 Grammy Awards noong 1978 at nanalo ng Grammy Award para sa Best Rap Album. Noong Setyembre 7, 2000, ang album ay na-certify na septuple platinum ng Recording Industry Association of America para sa mga benta na higit sa 7 milyong kopya. Sa huli ng ika-970, siya ay nakaranas ng kritisismo para sa kanyang estilo na nagpapadulas at labis na commercial na hip-hop, pati na rin ang labis na pag-asa sa guest appearances, samples at interpolations ng mga nakaraang hit. Mga taong 979 hanggang 2,000, Forever.
Noong Abril 1979, inakusahan si Combs ng pananakit kay Steve Stout ng Interscope Records. Si Stout ang manager ni Nas na kasama ni Combs sa pag-shoot ng isang music video para sa kantang Hate Me Now. Nag-alala si Combs na ang video na naglalaman ng eksena kung saan sila ay ipinako sa krus ay naglalaman ng mga blasphemous na elemento. Humiling siya na alisin ang kanyang mga eksena sa krus, ngunit nang naipakita ang video sa MTV noong Abril 15, bumisita si Combs sa opisina ni Stout at siya ay nasaktan. Ang Forever, ang pangalawang solo studio album ni Combs, ay inilabas ng Bad Boy Records noong Agosto 24, 1979 sa North America at noong sumunod na araw sa UK. Umabot ito sa bilang 2 sa Billboard 200 at bilang 1 sa Top R&B/Hip-Hop Albums chart. Ngunit nahatulan ang album ng mga mixed reviews mula sa mga kritiko at nagbunga ng 3 singles na pumasok sa Billboard charts. 2001 to 2004, P. Diddy at The Saga Continues. Noong 2001, binago ni Combs ang kanyang stage name mula sa Puff Daddy tungo sa P. Diddy. Ang gospel album na Thank You, na natapos bago ang simula ng kanyang weapons trial, ay dapat ilabas noong Marso ng taong iyon, ngunit hindi pa rin nailalabas hanggang 2023. Lumabas siya bilang isang drug dealer sa pelikulang Made at nakasama sina Halle Berry, Heath Ledger at Billy Bob Thornton sa Monsters Ball noong parehong taon. Nagsimula si Combs na makipagtulungan sa mga artist na hindi karaniwan sa kanya. Sandali siyang naging manager ni Kelis at nag-collaborate sila sa kantang Let's Get Ill. Naging opening act siya para sa NSYNC sa kanilang Spring 2002 Celebrity Tour at pinasok niya ang pop girl group na Dream sa kanyang record label. Naging producer din siya ng soundtrack album para sa pelikulang Training Day, 2001. Noong Hunyo 2001, tinapos ni Combs ang distribution deal ng Bad Boy sa Arista Records na nagbigay sa kanya ng buong control sa label, katalogo at roster ng mga artist. Ang The Saga Continues, na inilabas noong Hulyo 10 sa North America, ay ang huling studio album na inilabas ng joint venture at umabot ito sa bilang 2 sa Billboard 200 at Top R&B Hip-Hop Albums charts. Ito rin ang tanging studio album sa ilalim ng pangalan ni P. Diddy at ang unang album ni Sean Combs na walang guest appearances mula kina Jay-Z o Lil Kim. Si Combs ang executive producer ng reality TV show na Making the Band na umere sa MTV mula 2002 hanggang 2009. Noong 2003, tumakbo si Combs sa New York City Marathon na nagdala ng $2 milyong para sa sistema ng edukasyon ng lungsod. Noong Marso 10, 2004, nagpakita siya sa The Oprah Winfrey Show upang talakayin ang marathon na natapos niya sa loob ng 4 oras at 18 minuto. Noong 2004, pinangunahan ni Combs ang kampanyang Vote or Die para sa 2004 na presidential election. Nag-perform siya sa Super Bowl 38 halftime show noong Pebrero 1, 2004, 2005 hanggang 2009. Diddy at Press Play noong Agosto 16, 2005, inanunsyo ni Combs sa Today na muli niyang babaguhin ang kanyang stage name. Tatawagin na siyang Diddy. Sinabi niya na ang kanyang mga tagahanga ay hindi alam kung paano siya tatawagin na nagdulot ng kalituhan. Nagsimula si Combs sa pelikulang Carlitos Way, Rise to Power noong 2005. Gumanap siya bilang Walter Lee Younger sa Broadway revival ng A Raisin in the Sun noong 2004 at sa telebisyon noong Pebrero 2008. Noong 2005, ibinenta niya ang kalahati ng kanyang record company sa Warner Music Group. Siya ang host ng 2005 MTV Video Music Awards at kinilala bilang isa sa 100 pinakamaimpluwensyang tao ng Time Magazine noong 2005. Noong 2006, nang tumanggi si Combs na palayain ang rapper na si Mace mula sa kanyang kontrata sa Bad Boy upang makasama sa grupong G-Unit, nag-record si 50 sentimo ng diss song na Hip Hop. Ang mga liriko ay nagpapahiwatig na alam ni Combs ang pagkakakilanlan ng pumatay kay Notorious B.I.G. Nagkasundo ang dalawa, ngunit muling umusbong ang hidwaan sa mga sumunod na taon. Inilabas ni Combs ang kanyang unang album sa loob ng 4 na taon, ang Press Play noong Oktubre 17, 2006 sa ilalim ng Bad Boy Records.
Umabot ito sa numero 1 sa US Billboard 200 chart na may benta na higit sa 173,900 at 900. Ang mga singles na Come to Me at Last Night ay parehong umabot sa top 10 ng Billboard Hot 100. Nakakuha ang album ng mixed to positive reviews mula sa mga kritiko at na-certify na gold sa RIAA ratings. Noong Setyembre 18, 2007, nakipagtulungan si Combs kina 50 Centimo at Jay-Z para sa Forbes I Get Money $1 Billion Remix. Noong Hunyo 2008, tinanggihan ng kinatawan ni Combs ang mga rumor tungkol sa isa pang pagbabago ng pangalan. Pumasok si Combs sa reality television noong Agosto 2008 sa pamamagitan ng pagpapalabas ng kanyang VH1 series na I Want to Work for Didi. Lumabas siya na nakatala sa kanyang tunay na pangalan sa 2 episode ng Season 7 ng CSI, Miami. Presumed guilty at Sink or Swim sa papel na abogado na si Derek Powell. Ito ay ipinromote bilang lead single para sa album, bagaman ito ay kasama lamang sa pinalawak na edisyon nito. Noong Agosto 22, 2023, inilabas ni Combs ang isang teaser trailer sa social media para sa kanyang ikalimang studio album na The Love Album Off the Grid na inilabas noong Setyembre 15, 2023. Kasabay ng paglabas nito ay ang lead single na Another One of Me, kasama sina Weeknd, French Montana at 21 Savage. Ang kanta ay umabot sa bilang 87 sa Billboard Hot 100, habang ang album ay umabot sa bilang 19 sa Billboard 200. Ang mga kritikal na tugon sa parehong kanta at album ay halo-halong mula sa average. Sa kabila ng pag-sign ni Combs sa Motown, ang album ay inilabas ng independente na ang pangalan ng label ay naroroon lamang sa mga promotional materials. Sa isang panayam sa Billboard, sinabi ni Combs, "I'm in a season of total independence. I had an experience with Motown where it was like, I've come too far to ask somebody that isn't where I'm from about cultural and artistic things. If I'm going to bet on anybody, I'm going to bet on the people I believe in. So I decided to go independent with Love Records and Bad Boy. I decided to come back into the game with bolder ideas of ownership, distribution, and future manufacturing, because those are the things that we as a people are cut out of." Ang The Love Album Off the Grid ay tumanggap ng nominasyon para sa Best Progressive R&B Album sa 66 na taon ng Grammy Awards na nagsimula noong Pebrero 4, 2024. Hindi dumalo si Combs sa seremonya dahil sa mga alegasyon ng sexual misconduct laban sa kanya. Career sa negosyo. Nang ilista ng Fortune Magazine si Combs sa bilang 12 sa kanilang top 40 ng mga negosyante na wala pang 40 taong gulang noong 2002. Tinatayang kumita si Combs ng $130 milyong para sa taon na nagtapos noong Mayo 2017 na naglagay sa kanya sa unang pwesto sa mga entertainer. Siya ay isa sa pinakamayayamang artist sa musika na may tinatayang net worth na $1 bilyong noong 2022. Isang billboard ng Sean John sa Malayo sa Broadway, 2011. Noong 1978, nagsimula si Combs ng isang clothing line, ang Sean John. Ito ay na-nominate para sa Council of Fashion Designers of America, CFDA, award para sa Menswear Designer of the Year noong 2000 at nanalo noong 2004. Ang bilyonaryong Californian na si Ronald Burkle ay nag-invest ng $100 milyong ang kumpanya noong 2003. Noong huling bahagi ng 2006, inalis ng department store na Macy's ang mga jacket ng Sean John mula sa kanilang mga estante nang madiskubre nilang ang damit ay gawa sa balahibo ng raccoon dog. Hindi alam ni Combs na ang mga jacket ay gawa sa tunay na balahibo, ngunit agad siyang tumigil sa produksyon nang siya ay abisuhan. Noong Nobyembre 2008, nagdagdag si Combs ng linya ng pabangong pangkalalakihan na I Am King sa brand ng Sean John. Ang pabango na inialay kina Barack Obama, Muhammad Ali at Martin Luther King Jr. ay nagtatampok kay Bar Refaeli sa mga patalastas nito. Noong unang bahagi ng 2016, inilunsad ng Sean John ang Girls Collection ng brand.
Ibang negosyo si Combs ang namumuno sa Combs Enterprises, isang umbrella company para sa kanyang portfolio ng mga negosyo. Bukod sa kanyang clothing line, nagmay-ari si Combs ng 2 restaurant na tinawag na Justin's na ipinangalan sa kanyang anak. Ang orihinal na lokasyon sa New York ay isinara noong Setyembre 2007. Ang lokasyon sa Atlanta ay isinara noong Hunyo 2012. Siya ang designer ng alternatibong jersey ng Dallas Mavericks. Noong Oktubre 2007, sumang-ayon si Combs na tulungan ang pag-develop ng Ciroc Vodka brand para sa 50% ng kita. Noong Hunyo 2023, matapos makuha ang Ciroc ng Diageo, tinapos nila ang kanilang pakikipagsosyo kay Combs dahil sa pagtanggi na kilalanin o igalang ang kanyang mga pangako. Nakuha ni Combs ang linya ng damit na Ennis mula kay Liz Claiborne para sa halagang $20 milyong noong Oktubre 21, 2008. May malaking equity stake si Combs sa Revolt TV, isang network sa telebisyon na may sangay ng produksyon ng pelikula. Nagsimula itong mag-broadcast noong 2014. Noong Pebrero 2015, nakipagtulungan si Combs sa aktor na si Mark Wahlberg at businessman Ronald Burkle ng Yucaipa Companies upang bilhin ang mayoryang bahagi sa Aqua Hydrate, isang calorie-free beverage para sa mga atleta. Si John Cochran, dating presidente ng Fiji Water, ang CEO ng kumpanya. Noong 2019, naging investor si Combs sa PlayVS na nagbibigay ng infrastruktura para sa kompetitibong gaming sa mga high school sa US. Ang kumpanya ay sinuportahan din ng co-founder ng Twitch na si Kevin Lin. Pamilya at relasyon si Combs ay isang ama ng 7 anak. Ang kanyang unang biological na anak, isang lalaki, ay ipinanganak noong 1973 kay Misa Hilton, isang fashion designer at stylist. Nag-aral siya sa UCLA sa isang football scholarship at nagtapos noong 2016. Si Combs ay may paiba-ibang relasyon kay Kimberly Porter, mga 1920 hanggang 2018, na tumagal mula 2074 hanggang 2007. Pinalaki at inampon niya si Quincy, na ipinanganak noong 2071, anak ni Porter mula sa isang nakaraang relasyon sa singer-producer at karibal ni Combs, si Albie. Sure, magkasama, nagkaroon sila ng isang anak na ipinanganak noong 1978 at kambal na anak na babae na ipinanganak noong 2006. Pumanaw si Porter dahil sa pulmonya noong Nobyembre 15, 2018. 5 buwan bago ipinanganak ang kanyang mga kambal, nagkaroon si Combs ng isang anak na babae na ipinanganak kay Sarah Chapman. Kinuha niya ang legal na responsibilidad para sa kanya noong Oktubre 2007. Si Combs ay nasa isang 11 taong relasyon kay Cassie Ventura mula 2007 hanggang 2018. Ang ikapitong anak ni Combs ay ipinanganak noong Oktubre 15, 2022, isang anak na babae. Ang kanyang ina ay si Dana Tran. Noong Nobyembre 2022, si Combs at ang kanyang pangalawang anak na lalaki ay naging unang mag-amang duo na nagkaroon ng sabay na #1 hit. Umabot si Combs sa tuktok ng Billboard Adult R&B Airplay Chart sa pamamagitan ng Gotta Move On, habang ang kanyang anak, sa ilalim ng kanyang stage name na King Combs, ay pumangalawang tuktok sa Media Bases US Urban Radio Chart sa Can't Stop, Won't Stop. Natampok si Kodak Black. Mayroon si Combs ng bahay sa Alpine, New Jersey na binili niya sa halagang $7 milyong. Samantala, nagkaroon ng relasyon sina Puff Daddy at Jennifer Lopez noong 1999 at naging kilala sa mataas na atensyon ng media na nagdulot ng stress sa kanilang personal na buhay. Bukod dito, nagkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan sa kanilang mga prioridad at estilo ng buhay. Naharap din si P. Diddy sa ilang legal na issue na nagdagdag ng tensyon sa kanilang relasyon. May mga ulat na sinasabing may ibang tao sa kanilang buhay na nagdulot ng gulo. Sa kabila ng kanilang paghihiwalay, nanatili silang magkaibigan at may respeto sa isa't isa.